ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at ang mamamayan. Nakigaya sila sa nakakarimarim na gawain ng ibang bansa. Pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalhan sila ng mga sugo. Ngunit hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sukdulan ang puot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Anupat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang bihag sa Babylonia. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak, hanggang ang Babylonia ay masakop ng Persia. Sa gayon, natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kaloob ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad. Ito ang pahayag ng Haring Ciro ng Persia. Ipinaubaya sa akin ng Panginoon Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sino man sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon, ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangil sa tuwinang. Ang iniwan naming Siyon ay aming maalala sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila.
Isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay inuutos ng sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis namin tinig. Tungkol sa Sion, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kami nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang mga bunga sa patugtog limutin ng Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin, sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay, nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng kanyang pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti at itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa manguna. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo kung paanong itinataas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan,
Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, meron pong pelikula na ang pamagat ay 7. Matagal na po ito, mga 1990s pa. 7. Ang bida po ron, mga kapatid, ay si Brad Pitt at siya po ay isang pulis. Ngayon po, mga kapatid, may hinahunting sila na isang serial killer na pumatay ng 7 tao. Bakit po 7? Kasi yung 7 na yan, equivalent sa 7 capital sins. So, yung taong halimbawang masyadong tamad na hindi na kumikilos, nakaupo na lang, pinatay niya yon. Pinatay niya yung mga tao na promiscuous o kaya makamundo, yung lust. So, yun ang kanyang mga biktima. Ngayon po, dahil sa kanyang brutal na pagpatay dito sa mga taong ito, siya po ay hinanting ng mga pulis at nung siya'y mahuli, tinanong po nung mga pulis itong serial killer na ito, sabi, bakit ka pumapatay? Ang sabi niya dun sa pulis, alam mo, talamak na ang kasalanan. Alam ng mga tao itong 7 nakamamatay na kasalanan na ito, pero patuloy pa rin nilang ginagawa at wala na silang pakialam kasi normal na lang nang nakikita at ginagawa ng maraming tao. Kaya ginawa ko ito. Maganda yung hangarin niya, pero mali yung paraan. Pero mga kapatid, isa po ang totoo dito sa dialogue na ito ng pelikulang ito, na talamak na ang kasalanan. May kilala ba kayong makasalanan? Taas nga po ang kamay. Ngayon po, kahit hindi kayo nagtaas ng kamay, alam ko na may kilala kayo. Pero itong susunod na sasabihin ko will make the difference. Una, kapag naisip nyo ibang tao, there's something wrong. Pag ang naisip nyo agad, pumasok sa isip nyo, nung sinabi ko na may kilala ba kayong makasalanan at naisip nyo ibang tao, there is something wrong with our thinking. Kasi sino po ang pinakadakilang makasalanan? Tayo. Kaya hindi naaampat at hindi bumababa ang paggawa ng hindi maganda ng mga Kristiyano kasi nakatingin sila doon sa iba, pero ang sarili nila hindi nila tinitingnan. At pag tinanong tayo, who is the greatest sinner? Me. Pag nalaman ng ibang tao yung baho natin, di ba? Sa Pilipino, meron tayong salitang baho. Ibig sabihin, yung mga hindi mo magagandang ginawa na tinatago mo, na sikreto. Pag nalaman ng ibang tao yung sarili nating mga baho, sa tingin niyo po ba may magmamahal pa sa atin? Sa tingin niyo po ba mananatili tayong likable? Sa tingin niyo po ba maa-attract ang mga tao papunta sa atin at patuloy tayong mamahalin? That is the question. Pero po mga kapatid, kahit na anong mangyari, meron pong sinasabi ang mga pagbasa na hindi magmamaliw at yan ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Kahit na ano pang gawin natin, kahit na anong nagawa natin. Yun po ang sinasabi mga kapatid sa unang pagbasa. Ang sabi po sa unang pagbasa, sumama na sila ng sumama.
Kahit yung mga pari, sumama na. Sila na nga yung nagdulot sa kanila ng pagkagunaw. Pero binigyan pa rin sila ng pagkakataon ng Diyos para maibalik. Yung imbitasyon na yun sa mga Hudyo na patawarin ang kanilang mga kasalanan at patuloy na mahalin has been extended to us sa pamamagitan ni Kristo. Sa atin pong ebanghelyo, mga kapatid, nabanggit yung pinaka-popular na verse na alam ng napakaraming tao. Ito po paborito ng mga protestante. For God so loved the world that He gave us His only Son, that whoever believes in Him shall not die, but have eternal life. May kanta nga po dyan noong World Youth Day, noong 1995. Mahal tayo ng Diyos, pero ang pagmamahal na yan, hindi tayo maaapektuhan yan kung hindi natin bibuksan ang ating mga puso. Tandaan niyo po, mga kapatid, kahit gaano niyo kamahal ang isang tao, gusto niyo siyang gawa ng mabuti, dulutan ng maganda, paliguan ng pag-ibig, kung hindi niya tatanggapin ito, walang epekto yon sa kanya. Ngayon pong panahon ng Kwaresma, narinig po natin, ang ginagawa po karaniwan ng mga tao ay nagbabasa ng pasyon. Pag binuksan niyo yung pasyon sa title page, meron pong nakalagay na subtitle. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo, ang pasyon ng mahal na poon, mas may susunod, aklatang lunas. Aklatang lunas. Pag sinabi po sa Tagalog na lunas, ano po ang ibig sabihin nito? Yun. Ang sasagot ay tatanggap ng isang kabambigas. Pag sinabi pong lunas, gamot, solusyon, di ba? Ang gamot ba, gagaling ka kapag ipinamulsa mo yung gamot? Ang gamot ba, gagaling ka kapag tinitigan mo? Ano gagawin mo para gumaling ka? Iinumin mo. We will take action. We will respond to the love of the Lord. Sa pasyon, mga kapatid, pagka binasa nyo yan, may mga saknong doon na meron pong pamagat sa itaas. Yan po ay nakakalat sa buong pasyon. Aral. Aral. Para kanina yung aral? Para sa atin. Para isagawa natin. Para matulungan tayo na tularan ng ating Panginoon. Tandaan nyo po, mga kapatid, ang Kwaresma at mahal na araw ay hindi ang panonood lamang sa mga prosesyon. Hindi ang pagtanaw lamang sa mga ritual na ginagawa sa banal na triduo na para tayong nanonood ng TV, kamukha ng ginagawa ng marami pag nagsisimba, na parang nanonood ka lang ng palabas. Hindi. Para maging effective ang Holy Week at Lent, kailangang mag-participate. Kinakailangan makita sa buhay natin yung ginagawa sa liturhiya. Pero sinabi ko nga po kanina, mga kapatid, kahit nag-uumapaw ang pagmamahal, kung hindi natin bubuksan ang ating puso, hindi yan tatalab sa atin. Sa atin pong ebanghelyo, narinig po natin na yung mga tao, may mga taong naaakit sa liwanag, nagpupunta sila sa liwanag. May mga tao namang ayaw nila sa liwanag, nananatili sa dilim, kaya hindi sila makita. Natatandaan niyo po yung ginawa ni Adan at Eva nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga. Hindi ba hindi sila makita ng Diyos? Kasi may pagkakasala. Ang hindi nakikita, ang nagtatago, ay may itinatago. Tayo ba ay nahahayag sa mata at paningin ng Diyos? Nananatili ba tayo sa liwanag o nananatili tayo sa dilim? Mga kapatid, sa linggo pong ito, ipinapaalala sa atin na kahit gaano kasama ang nagawa natin,
Kahit hindi maganda ang ating nakaraan, mamahalin at mamahalin pa rin tayo ng Diyos. May pag-asa pa rin. Yan nga po ang kulay ng liturgy, rosas. Kulay ng pag-asa. May pag-asa pa kahit na napakarami mo nang nagawang hindi maganda. Pero ang pag-asang ito ay makakaroon lang ng epekto kung papapasukin mo si Kristo sa iyong puso. Ito po ang ating pagnilayan sa linggong ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon, kami iyong kahabagan. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang mahikayat ng paring lingkod ng simbahan ang lahat ng makibahagi sa paghahatid ng pag-ibig ng Diyos sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang pawiin ng Diyos ang lahat ng madilim na balak at gawain, nang makamit ng ating pamayanan ang liwanag ng katotohanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang sa tulong ng Diyos, makabalik sa kanilang lupain ang mga nagkakanlong sa ibang bansa at mga nawalan ng tahanan dahil sa digmaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang tayong naging mga anak ng liwanag ay umunlad sa mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Upang ang mga kapatid nating yumao ay magkamit ng liwanag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami ay iyong kahabagan. Amang mapagmahal, hindi ka nagsasawang pabalikin sa iyo ang mga naliligaw ng landas upang mabuhay muli sa kabanalan. Dinggin ang aming panalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesukristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apikdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatangalawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.